So bagong lahat, August na, simula na ng FIBA Regional Tournament. Magsisimula this week ang FIBA Americas at FIBA Asia. Ang Eurobasket naman mid or last week ng August. Ang isa sa mga headliner pa doon, mag-uumpisa na din ang pagbuo ng Jamaican National Basketball Team para naman sa FIBA World Cup. Meron na naman sila, pero ibig sabihin lang nito, merong mga NBA players ang meron Jamaican heritage ang nilalakad na para makapaglaro sa national team. Ito pa yung kahit hindi nakakuha ng passport before 16 years old. Si Nick Richard ang isa sa mga NBA player na pwede maglaro bilang local sa Jamaica. Pero si Norman Powell ang isa din sa magiging part ng national team. Official na kasing in-announce na maglalaro si Powell para sa FIBA tournament. Dual citizenship ang nakuha niya at matatag siya bilang naturalized player. Ang Thompson brothers naman, ongoing pa ang process ng kanilang passport. Isa lang sa kanila ang pwedeng maglaro or salitan. Papasok din sila bilang naturalized player. So hindi unfair yung nangyari dahil tatamaan pa rin yung rule ng FIBA pagdating sa passport. Matatag pa rin silang naturalized player at yung mga NBA player na gustong maglaro sa Jamaica na wala namang passport dati, naturalized pa rin sila. Ang pinagkaiba pa nun, yung mismong mga NBA player na nire-recruit ng Federation ng Jamaica, suportado yung ginagawa nila kaya madali silang nare-recruit dun at pwede sila agad makapaglaro. Magiging unfair lang yon kung mabibigyan sila ng exception ng FIBA kung sakali dahil meron sila mga player na nakakuha ng passport before 16 years old at naglaro na sa ibang national team. Meron kasing exception na binibigay dun at maraming NBA player ang interesadong maglaro sa Jamaica at posible silang mabigyan ng exception dahil nilalakad ng mismong president ng kanilang basketball team. Para mawala yung restriction sa mga player na matatag na naturalized. May special cases kasi sa dual citizenship na nakakuha ng passport before 16 years old pero naglaro sa ibang national team. Merong pinapayagan kasing maging local pa rin kahit lumipat, katulad ni Jahlil Okafor. Meron kasi siyang Nigerian passport before 16 years old at kahit naglaro pa siya sa junior team ng Team USA, magagrant pa rin na exception bilang local si Okafor dahil hindi siya naglaro sa senior team. Sa dami ng NBA player na nag-commit na maglalaro sa Jamaica at mismong federation nila ang kukuha ng exception dahil pwede nilang itag doon na developmental contribution para mapalakas yung kanilang region. Kahit si DeAndre Ayton pwedeng lumipat mula Bahamas papuntang Jamaica dahil si Ayton Jamaican at Nigerian heritage. Hindi nga daw niya alam paano siya napunta ng Bahamas dahil doon talaga naman siya pinanganak. Doon din siya lumaki bago lumipat ng US. Pwede kasing mamili talaga nun si Ayton pero malamang hindi rin siya bitawan ng Bahamas nun. 2027 ang FIBA World Cup. Ngayon pa lang inuumpisa ng iangat ng Jamaica ang kanilang national team. Kasi under FIBA, developing team country pa ang Jamaica pagdating sa basketball. At posible silang mabigyan ng exception. Kinukonsider ng FIBA ng mga developing team ang gaya ng Bahamas at Jamaica. Sa AmeriCup kasi, 2 teams lang ang siguradong papasok doon, USA at Canada, sa mga FIBA World Cup tournament. Hindi na nga nagpapadala ng NBA star kapag FIBA tournament, lalo na regional pa. During NBA season, restricted din ang mga player na sumali sa FIBA tournament or qualifier. Mas common na young star at superstar sa World Cup or Olympics. Ang mga susunod na team sa USA at Canada ay either Puerto Rico, Argentina, Brazil, Dominican Republic. Sa AmeriCup, meron lang 12 teams na naglalaban kapag FIBA Regional Tournament kumpara sa FIBA Asia na merong 16. Kaya malaki ang chance na paboran ang request ng Jamaica regarding sa concern nila sa mga NBA player na may Jamaican heritage na walang passport before 16 at pwedeng mabigyan ng exception. Sinama na nga ang Australia, New Zealand at ibang country sa Oceania sa FIBA Asia dahil dati 2 top team lang ang nasa region nila, New Zealand at Australia. Ang pinakamahirap na region sa FIBA ay Eurobasket kasi kahit ilagay mo yung Team USA, Canada at Australia, hindi mo alam kung anong babagsakan nila sa ranking. Lalo na yung Team USA hindi naglalagay ng mga top player kapag mga regional tournament or continental tournament. Pero kapag sa region nila, alam mong sila yung top team. Kung FIBA Asia merong 16 teams sa regional tournament, ang Eurobasket merong 24 team. Mas mahaba pa yung tournament nila.
Hindi ko pa nga sinama dyan yung Afrobasket. Ang Eurobasket din ang second most toughest competition sa FIBA after ng World Cup or kaya ng Olympics kasi pasok pa rin naman sila dun. Yung sa Gilas naman kay QMB na dapat kasama siya di umano sa lineup ng FIBA Asia na hindi natuloy dahil tinag nga siyang naturalized player, pero base sa report, meron kasi siyang green passport. Ito yung lumang passport dati na nakuha niya before 16 years old. Kaso na-expire at nung above 70 na siya, hindi na niya na-renew. Kaya na-expire din yung pagka-Pilipino niya. Wala stick din. So nabasa ko lang din yung sa mga report. Ito kasi yung pinapasa ni QMB sa FIBA para ma-convert siya bilang local. Dahil pasok pa rin naman siya sa rule. Ang rule naman kasi nakalagay doon, basta makakuha ng passport before 16 years old. Nakakuha siya, kaso nga lang na-expire. Kasi kung sakali may pamalit na kay Junmar or kaya kay Japet, hindi kasi pwedeng gamitin ang exception na ginagamit ng Jamaica at Bahamas dahil hindi naman pasok ang Pilipinas sa developing country pagdating sa basketball. Pero yung rule na nakakuha ng passport before 16 years old, papasok doon si QMB.